Katden lovers and Katden followers, sabay Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Ito na yung pinakamagandang mutual decision na kanilang ginawa. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit na nag-aabang, sumusubaybay at patuloy na nanonood at nagtitiwala po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Matapos nga na ilathala or ibalita ni Mr. Alden Richards na dinrap niya lahat, he's back, no? Dahil unti-unti po ay binabalikan na at talagang back to reality na si Mr. Alden Richards matapos ang 2 linggo na kanyang pangungulila, no, sa namayapa niyang lolo na si Lolo Danny. So dahil po dito bumalik na po siya sa kanyang work at dun po sa mga endorsement niya bumalik na po siya at yung mga naiwan niya pang trabaho. This time talagang fresh na humarap sa publiko si Mr. Alden Richards dahil talagang positibo ang kanyang pananaw na nagpahinga na nga ang kanyang lolo, no? Although syempre sabi niya po sa kanyang social media, sabi niya po sa 24 oras na talagang kapag po pamilya na ang pinag-usapan ay kaya niyang i-drop lahat. Ganun po yung kanyang statement, ano? So aasahan natin na talagang mas magiging visible na po si Alden Richards sa social media matapos po niyang mag-social media detox at mag-off ng kanyang social media, no? Hindi siya masyadong gumamit nito bilang pagpapakita na siya po ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang lolo. But this time, he's really back dahil back to work na po siya. Pero alam niyo po ba na matapos sabihin to ni Alden Richards, ito po yung malaking sampal sa lahat po ng mga social media critics, sa lahat ng mga showbiz insiders na nagsasabing dead ma at wala na nga pakialam itong si Mr. Alden Richards at si Miss Catherine sa isa't isa. Kasi kung ngayon po pinagbabasihan ko, tinignan ko po yung IG ni Miss Catherine, no? Kung si Alden Richards parang nag-detox po siya sa kanyang social media na mga platform. And si Miss Catherine, nakita ko na parang hindi rin ganun ka-regular yung kanyang pagpo-post. Ibig sabihin, ito siguro yung isa sa mga mutual decision po nilang dalawa, no? Kaya pala, itong si Miss Catherine, ang talagang pinopost niya lang sa kanyang sariling account is yung kanyang mga endorsement. Kasi talagang part po yun ng trabaho niya. Pero yung mga good times, yung mga lakad niya, personal na lakad niya and all, parang hindi niya masyadong pinopost. Kasi sometimes kahit nga po yung nagluluto lang sila ni Lexine, ipopost niya po yan sa social media. Yung kanyang pamamahinga with their family, nakapost din po yan sa social media. So I therefore conclude, so my point of view with this is that maaaring ito yung kanilang naging mutual decision during those times na nagdadalamhati si Tisoy, which means si Miss Catherine Bernardo hindi lang po siya present doon po sa wake ng lolo ni Alden, but of course present din siya sa mga times na si Alden po ay nagdadalamhati, no, sa mga sikretong pagkakataon. So doon ko talaga nakapagtagmi-tagmi ko na totoo nga talaga na talagang pasikreto talaga yung kanila mga ginagawang pagsuporta sa isa't isa. Ito po isang malaking sampal para po dun sa mga nagkakalat na wala nang pakialamanan ng dalawa. Even ang hindi pagbati ni Miss Catherine Bernardo, ginawa nila ng issue. Kung si Miss Catherine, di ba pwedeng bumati siya ng personal? Di ba? Wala ba silang GC, wala bang chat or personal message or direct message so dito po sa SOCMED, no, katulad ng Messenger, Instagram. Hindi man po i-post ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang pabati kay Alden. Karapatan po nila yun, no, na bagay na kini-question ng ilang mga showbiz critics na nagsasabi, number 1 na dyan, si Manay Christy Parmin, no, kakagigil, diba? Parang unti-unti, parang
Talagang meron silang nilalabi eh. Meron silang pinapakita dito na parang, wait lang, masyado nang sikat ang Katden. Hayaan nyo naman bigyan ng time ang Katniel. Parang ganun eh, no? Parang kung itatranspose natin sa sarili nating salita. Hindi na lang nila sabihin na kung may proyekto man si Catherine at si Daniel, hindi naman nila kailangan siraan ng Katden. Nasa tao pa rin naman yan kung sino talaga yung susuportahan. Hindi po nila kailangan sirain na parang wala na raw pakialamanan, dedmahan na, 'di ba? Na bagay na napaka-imposibleng mangyari. Ay, nako. So, eto na, magbasa na lang tayo ng mga komento ninyo. Sabi ni Miss Amelia Woodart, they need to stop. They are now narrow-minded. They're so narrow-minded. Do they think that Luis Manzano washes clothes as well? Those people need to stop. Mind your business. Leave Alden alone. You guys are just haters and jealous of Alden. Very true. No, marami talaga mga inggit-piket dito kay Alden. Biruin yung tagal na pong nilabas ni Alden Richards yung kanyang endorsement na yan. Pero ngayon lang nagkukukuda itong mga bashers na bakit daw si Alden ang kinuha na endorser ng Tide, hindi naman daw siya naglalaba. Diyos ko, parang pati yung desisyon ng may-ari ng produkto, pinanghihimasukan na rin ng mga bashers ngayon. Diba? Kakagigil. Sabi ni Miss Piggy yung, kesa naman kay Luis, mas marunong, mas siguro, mas maglaba si Alden. Si Luis, mula pagka-baby, mayaya na. Si Alden, mula pagkabata, iniisip kung paano kumita. So malamang, dahil wala silang maid noon, mas marunong maglaba si Alden. Very, very true. Diba? Si Alden Richards na rin po naman mismo ang nagsabi na nung simula pa lang siya sa showbiz, talagang siya po talaga ang tagalaban ng mga damit niya. Tsaka parang napaka big deal naman, 'di ba? Sabi ni Mr. Christian Vergara, sino at paanong nang agaw si Alden sa mga owners o may-ari ng kumpanya ang nagde-decide kung sino ang pipiliin na endorser. Kaya walang kasalanan si Alden kung siya ang napili ng kumpanya para maging commercial model. Yun naman yung kanyang comments with regards to this. So, tama naman, 'di ba? Tanging ang kumpanya ang mamimili kung sino ba talaga yung dapat na bigyan ng ganitong project. And Miss Benga Azucena, wag na dapat paniwalaan niyang about Katniel kasi wala nang Katniel. Yang sinasabing paikot-ikot si DJ sa lugar nila Kat, I think hindi totoo yan. Kung totoo man, wala din naman siguro masama dahil baka di pa siya talaga totally makamove on at sising-sisi na siya sa nagawa niya. Pero about kay Kat, I doubt na babalikan pa niya si DJ if ever. Wala naman dahilan para balikan niya. Una, napatunayan na niyang mag-solo career at i-partner sa iba na nag-succeed siya at umaalagwa ng husto ang karir niya. Kung about ideal man, hanap niya, napatunayan naman niya na hindi ideal man si DJ. So, anong dahilan para balikan pa niya si Daniel Padilla? Ngayon, about naman sa Katden, kung hindi talaga magiging sila, so what? Ang importante ay may nabuong friendship sa kanila. This is very, very true. Diba? Sabi nga ng ilang mga Katden fans, magkatuluyan man sila at hindi sa in the first place, diba? Napasaya tayo ng Katden. Nakita natin yung genuine friendship nilang dalawa. Diba? Hindi man sila magkatuluyan in the future, hindi tayo nagkamali na supportan silang dalawa because they are both generous in their own right. And sabi niya pa, ang importante na buong friendship sa kanila na hindi masisira ni naman. Pero sana lang maisip din ni Kat kung hindi man sila ni Kat Alden, wag na lang niyang balikan si Daniel Padilla. Baka yan na maging dahilan ng paglamlam ng karir niya kasi pusong pinaiiral niya at hindi utak. Sa lahat pa naman ng artista siya lang hinangaan ko at sinbaybayan since Mara Clara. Until nagkaroon ng Katniel at Katden, isa kasi ang role model ng isang kabataang babae. Yan, to naman yung kanyang komento with regards to this. At alam nyo, mas marami po talaga yung parang tatabangan na if ever po na mangyari to na parang mag-decide itong si Miss Catherine Bernardo na bumalik dun sa dati niya. Marami talaga. Hindi 100% ng lahat ng mga fans ni Catherine ay matutuwa. Talagang may mga may mga parang medyo madidismaya. Sabi ni Serenato, and by the way, sabi ni Dondon na Trey sa Abante YouTube channel nila, umalis na sa fandom ng Katden ang fans, which pinapasalamatan din ng ibang Katden, loyal and solid dahil nakikita kung sinong totoo. Sino yung gusto lang may ayuda at pakiligaya dito sa comment section mo, Mr. Reds. Nakilala ko yung mga totoong Katden fans sa fake fans na gusto lang ay kilig or ayuda lang.
Ang habol, kundi balita lang about Kat din, mabilis. Sabi ni Ma'am si Raquel, Miss Darreds, marunong pa sila sa may-ari ng Tide o company. Siyempre, kahit ako, kukunin si Alden na endorser kasi green flag si Alden. Pareho sila ni Catherine. Yung iba, red flag na nga, may scandal pa, diba? Real talk tayo dito. Wag na kayo magtaka kung bakit maraming blessing ang Kat din dahil na-maintain nila ang good image nila. Ito naman yung kanyang hashtag Team Panatag Kat din. So, ito yung kanyang komento with regards to this, which is tama naman, diba? Parang, wala pong pwedeng mag-decide kundi yung may-ari ng kumpanya. Sabi ni Miss Gemma, hello Ma'am Darreds, kakalungkot lang yung mga walang magawa, pilit sinisira ang Kat din. Basta ako nandito lang, support pa rin sa kanila ni Kat at Alden at mas gusto kong pinapanood ikaw at Ray Don Kat din forever pa rin ako. Salamat Ma'am Darreds at ingat lagi. Thank you Ma'am si Gemma Romano sa inyo pong tiwala at sa inyo pong komento with regards to this. Thank you so much. And another one, sabi ni Ma'am si Corazon, aba, mas may tiwala kay Alden ng mga business owners. Kasalanan ba ni Tiso yun? Mag-isip-sip nga ang taong palabintang ng kung ano-ano kay Alden. Let's accept the fact that Kat din ang king and queen of product endorsement, which is true. Wala pong kasalanan dyan kasi ang binabasihan po nila dyan is yung credibility ng isang endorser. Bigyan ko po kayo ng ng inyong example kasi si Miss Maris Racal matapos po siyang ma-involve sa isang cheating issue. Marami pong mga endorsement niya ang umatras. So, ganun katindi. Sabi ni Ma'am si Jenny, kahit anong mga paninira nila sa Kat din, hindi ako naniniwala. Basta ako Kat din always. Thank you Ma'am Darreds sa mga tamang sinasabi mo. Ayan. Thank you Ma'am si Jenny Pansacola sa inyo pong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!